Sobrang sarap po sa pakiramdam na isang tulad ko ay maimbitahan upang maging isang keynote speaker. Alam niyo po, hindi ako ang pinakasikat, pinakamatalino o pinakatalentadong estudyante sa batch namin. Kaya, tinuturing ko pong isang pribilehiyo ang muling makasampa sa entablado ng New Society National High School at mabigyan ng pagkakataon upang aking maibahagi ang aking life story. Naghahalo po ang aking nararamdaman ngayon, ngunit ako po ay tunay na nagagalak na makabalik sa aking alma mater at muling makita ang aking mga guro. Sa Ingles, ito po yata yung tinatawag nilang nostalgia. Tama po. Yun po ang nararamdaman ko ngayon. I feel nostalgic. Sa aking speech, naway po intulutan niyo po akong makapagsalita sa wikang Ingles at Filipino upang aking maipahayag ng klaro ang aking mensahe. Ngunit bago yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga panahonang patrangal, kay Sir Isagani S. de la Cruz, SASO-5, ang ating Schools Division Superintendent, Dr. Melinda A. Rivera, the Chief of Field and Technical Assistance Division Office, Dr. Ms. Melinda Loreno, the Education Program Supervisor in Values Education, sa punong grupo ng New Society National High School, Ma'am Marilyn T. Avancenia, sa mga faculty members, lalong-lalo na sa mga naging advisors ko po, Ma'am Annabel Arellano, Sir Danilo Sadie, Ma'am Rosemary Hintula, at ang aking nanay-nanayan, Ma'am Estrelita Lagriba, mga magulang o guardians at completers, good morning. It's been 17 years. 17 years sounds really long, only because it is. That amount of time surely changed me as a person. But there are things that remain unchanged. You may think of me as a confident speaker, but just like you, or just like the others, I also get shy and timid sometimes. Gaya ko ngayon, actually, kinakabahan ko ako. Just like before, simple things make me happy. As a matter of fact, just looking at the completers right now gives me immense joy, and I can't help but share with you the happiness that you are feeling for this achievement. I understand that it was not an easy feat for you to be here. You have definitely won this battle. You are not just completers, actually. You can also count yourselves as victors. So with that, let's give yourselves a warm round of applause. Thank you. Let's also not forget the individuals who played pivotal roles for you to achieve this success. Let's also thank your teachers who shaped and molded you intellectually and morally. They are truly the unsung heroes in your story. With that again, let's give another round of applause for your teachers, everyone. And finally, we shall not forget to thank your parents who gave you the necessary support that allowed you to reach this far. The ones who worked tirelessly in order for you to experience the joy that you're feeling right now. Completers, let's give our loudest round of applause for your parents. Thank you. Amidst the celebration, I know that not everyone is as happy as the others, not as hopeful as the others, not as enthusiastic as the others. Someone among these completers are students who are overwhelmed with uncertainty, students who fear for what is next. I hate to steer the direction of my speech to a rather negative topic, but this is our reality, and we must confront it, that not all of you are in equal footing. Ang iba sa inyo ay masusuportahan, habang ang iba ay maaaring mapabayaan. Ang iba sa inyo ay tiyak ang paroroonan, habang ang iba ay puno ng katanungan. Ang iba sa inyo ay pinagpala, habang ang iba ay napagkaitan. Alam na alam ko po ito sapagkat
Isa ako sa mga estudyante na puno ng takot at katanungan sa araw ng aking pagtatapos sa high school. Sa murang edad, ang aking kinabukasan ang lagi kong iniisip. Bata pa lang po ako ay mataas na ang aking pangarap. Namulat po ako sa kahirapan at yun rin po ang aking naging inspirasyon na makaahon sa buhay. Isa kong small-time furniture owner ang aking papa, housewife naman si nanay. 7 po kaming magkakapatid, sabay nag-aaral. Kaya malabo po na ng mga panahong iyon ay kaya kaming mapag-aral sa kolehiyo ng aming mga magulang. Kahit na hindi sabihin sa akin ng aking papa at nanay, alam kong hindi nila maitataguyod ang aking pag-aaral. Doon marahil nanggaling ang aking takot sa araw ng aking pagtatapos. Sa isip ko, marahil yun na rin ang huling tapak ko sa paaralan. But God was indeed good for making things happen. To be honest, I didn't pray to God anymore that some sort of miracle would happen that would allow me to proceed to college. In my mind, that was just too much to ask. But God was definitely sovereign in my life. He gave me things even if I didn't deserve them at times. This also made me a believer that nothing can stand between you and what is meant for you. What's meant for you will eventually find its way if you desire and work hard for it. Pinag-aral po ako ng aking tiyahin. And take note, pinag-aral po ako sa isang premyadong universidad, ang dream school ko noon, Notre Dame of the Pianos University. Nanlaki ang aking mga mata nung sinabi ng aking tiyahin na mag-aaral ako sa NDPU. Imagine, akala ko wala na, pero meron pa pala. At sobrang ganda pa ng pinagkaloob sa akin. Alam niyo po, naniniwala ako na isa sa mga formula ng success ay hard work plus opportunity. Minsan, hindi sapat ang hard work lang. Hindi rin sapat na may oportunidad lang. Dapat may hard work at may opportunity. Sa panahong iyon, unang dumating ang opportunity. Ano na lang ang kulang? Hard work, syempre. At yun po ang aking ginawa. Nag-aral ako ng maigi upang masulian ang kabutihang loob ng aking tiyahin. Dumating pa nga sa punto na nag-qualify ako bilang scholar dahil sa aking magandang grado. Hindi po ako honor student ng high school. Hindi ko nga po naranasan ang mapabilang sa star section. Actually, frustration ko pa talaga ito. Pero, posible pala yun na kahit hindi ka karunungan sa high school, pwede ka namang bumawi sa college. Late bloomer, kumbaga. Sa college ko nilinang ang aking sarili. Pinilit kong paunlarin ang aking mga kakayahan sa kabila ng kahirapan. Opo, may kahirapan pa rin na kalakip ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Noong high school, 25 pesos sapat na. May pamasahe ka na, may panghalo-halo ka na, isa sa mga sikat na pang-recess noon, at meron ka na rin pang-baon o pang-ulam. Unang araw ko sa college, inabutan ako ng 50 pesos. Sabi ko, wow, university student na talaga ako dahil dati 25 pesos lang, tapos 50 pesos na. Sobra ang saya ko. Pero, hindi rin ang tagal ang kasiyahan yun, pagpasok ko sa kantin. 50 pesos ang isang meal set. Buong baon ko na. Hindi ako pwedeng kumain sa kantin, sabi ko. Kaya, karinderya to the rescue. Yung mga karinderya na libre ang sabaw, yun ang naging savior ko. May mga panahon din na nahihirapan kami bayaran ang mga requirements ng aking kurso, kagaya ng OJT. May mga pagkakataon na aking naikukumpara ang aking katayuan sa buhay at mga classmates ko. Bakit kaya hindi sila nahihirapan sa pinansyal na aspeto? Bakit sila nakakakain ng kung anong gusto nila? Bakit sila nakakagala kung saan nila gusto? Bakit madami silang damit ng pamorma? Maaring mababaw ang aking mga katanungan noon, ngunit ang mga tanong na iyon ay nanggaling sa puso ng isang estudyante na nais lamang makaranas ng kaginhawaan sa buhay. Ngunit,
Ginamit ko ang emosyon na iyon upang pag-igihan pa sa aking pag-aaral. Maaring lamang ang aking mga classmates sa ibang aspeto, ngunit hindi ko hahayaan na manatili ako sa ilalim. Naging consistent dean's lister ako, naging isang debater, pasok ko ang Supreme Student Council ng NTDU, na tanging mga estudyanteng may angking taglay na leadership ang nakapasok. Patuloy ang aking magandang academic performance hanggang sa nagtapos ako ng kolehiyo. Sa araw ng aking pagtatapos, biglang bumalik ang nangyayari na ramdam. Takot. Ako ay napuno muli ng takot at katanungan. Bachelor of Arts major in Mass Communication po ang aking unang tinapos. Hindi klaro ang career path. Hindi gaya naman nagtapos ng education, alam nila na magtuturo sila. Hindi gaya naman nagtapos ng engineering, alam nilang mag-iinhinyero sila. Ngunit paano ako? Kung akala ko okay na. Kung akala ng pamilya ko okay na. Alam niyo po, sobrang importante pala ng foresight. Yung malayo pa lang ay naghahanda ka na. Ito po ang isa sa mga nakaligtaan kong gawin ng mga panahong ito. Naging masyado akong tutok sa present. Wala naman pong masama dito, ngunit mahalaga rin na naghahanda tayo sa kung anong mangyayari sa future. Napagtanto ko din po na hindi pala sapat ang academically intelligent ka lang. Dapat life smart ka rin. Diskarte po ata tawag doon sa Filipino. Dapat kaya mong tumayo sa mga sarili mong paa at gumawa ng mga tamang desisyon. Hindi ko po sinisisi ang aking mga magulang, ngunit alam ko po na nung natapos ako ng kolehiyo, hindi ko naranasan ang mabigyan ng payo kung ano ang aking gagawin. Lahat ng mga career decisions, ako po ang nagpapasya sa edad na 19. 19 lang po ako nang graduate sa college. Isa pa sa aking mga na-realize ay hindi lahat ng mga nagsusumikap ay matagumpay. Pansin niyo po, madaming masipag na napag-iwanan sa buhay. Meron din namang mga tao na taglay ang sikap at diskarte, sadyang pinagkaitan lang ng oportunidad. Ito po ang realidad na meron tayo ngayon. Hindi sapat ang oportunidad na meron tayo. Kung meron man, ay kakarampot lang. Kung meron naman ay minsan sa mga piling tao lang ito napupunta. Because of that, I jumped from one job to another. I became a technical support specialist at one point, then an online teacher to Korean, Japanese, and Italian students. During those days, I felt like I was only existing. I wasn't necessarily living. I was there in the moment, but I wasn't really entirely present. It was as though my life was devoid of purpose. I was doing things merely to survive. And then I got hired as a high school teacher at Holy Trinity College after earning my education units and passing the board exam. That was when I felt alive again. I felt alive because for the first time, I was doing things not only for the money. I was in a position where I can contribute and influence change in the lives of my students. I felt a different kind of high with the fact that I can make the lives of my students, hone their young minds, and pass on to them the knowledge and expertise that I have acquired throughout the years. Needless to say, being a teacher is rewarding. But just like what they say, all good things must come to an end. I bowed goodbye to Holy Trinity College after a 4-year teaching stint. It was a bittersweet decision that I had to make in order for me to continuously grow professionally. I decided to move to Bangkok, Thailand to pursue my teaching career. At least, that was the plan. Little did I know that God would profess His being a God in my life in a foreign land. I was diagnosed with general anxiety disorder and depression kasi hindi ko po kinaya ang kalungkutan. Even until today, I still am medicating for the said medical conditions. I am not sharing this to you to wear my anxiety and depression as an honor badge. I'm not proud to be anxious and depressed, but I'm also not ashamed to admit that I am. I share this to people to show to them that you can fall sometimes, yet still achieve small and big wins.
My life in Bangkok was defined by my journey to be closer to God. He was my rock during those days when friends and family were just too far away. I survived 3 years living alone in a foreign land. Amidst my loneliness, I decided to pursue higher education. I enrolled myself to a master's degree program and I chose Ateneo de Davao University as my school. You see how God is such a good provider? He doesn't allow you to be poor in riches if He sees your hard work. Biruin niyo po, graduate ako sa New Society National High School na sobrang salat. Ngunit, dumating sa punto na napag-aral ko ang aking sarili sa isang Ateneo School at napagtapos ko rin po ang isang kapatid na ngayon ay isang lisensyadong customs broker na sa Manila. While I take pride in sharing with you the things that I have accomplished so far, this also makes me uncomfortable. Since you may think of me as someone super successful, needless to say, I am not. I would like to believe that the reason why I got invited as a speaker in your moving up ceremony is not to tell a fairy tale story with a happy ending. Of course, I still make mistakes. Of course, I still stumble. Of course, I still make bad decisions. Of course, there is still room for improvement. Tao lang din po ako at sobrang dami ko pang kailangang magpagdaanan sa mundong ibabaw. Sa mga bagay na aking naibahagi, feeling ko naman ay pwede ko nang talakayin ang tema na ibinigay ng DepEd kasi baka isipin ng mga teachers at mga computers na my main character syndrome ako. Life story ko lang ang aking pinag-usapan. Siyempre, kailangan ko din pong mag-discuss ang tema. So, eto na po, para hindi ako mapagalitan ni Ma'am Annabel. Ang tema na ibinigay ng DepEd sa inyong moving up ceremony ay Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ang tanong ko, completers, paano kayo makakatulong sa pagkamit ng matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas? Madalas, mahusgahan ng inyong henerasyon bilang entitled at pahok. Madalas, nahuhusgahan din kayong marupok or fragile. Bilang isang guro, naniniwala ako na imbes na pagtuunan natin ng pansin ang negatibong aspeto ng mga Gen Zs na tulad ninyo, mas importante ang paglinang ng inyong galing. Hindi lingid sa ating kaalaman na kayong mga Gen Zs ay malikhain at mapamaraan. Sa tamang gabay, alam kong magagamit ninyo ang inyong kakayahan upang mapaunlad ang estado ng inyong pamumuhay at nang kayo ay maging parte ng pagkamit sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Magsimula tayo sa ating mga sarili sapagkat hindi natin maibibigay ang mga bagay na wala sa atin. Paano magiging matatag ang ating bansa kung tayo ay hindi? Paano magbabago ang Pilipinas kung hirap naman tayong magbago? Pagtibayin natin ang ating mga loob at maging bukas sa pagbabago. Maiging panatilihin din ang pagiging teachable o trainable. Matutong makinig, lalong-lalo na sa mga bagay na makakapagpabuti sa atin. Makinig sa inyong mga magulang at mga guro. Maging mapagkumbaba, magkaroon ng tamang asal at disiplina, magpunyagi, at higit sa lahat, maging madasalin. May awa ang Diyos, yan ang tiyak ko. Now, before I end this speech, allow me to help you manifest your success. Because this is what you like, right? Manifesting. So I want you to close your eyes for those who want to and tell yourself these things. Pagbubutihan ko ang pag-aaral ko, magiging mabuti akong tao, at magtatagumpay ako. Ulitin natin. Pagbubutihan ko ang pag-aaral ko, magiging mabuti akong tao, at magtatagumpay ako. Thank you for those who participated. Completers, you've already made it this far. You have weathered the trials that came your way. Kinaya ninyo, alam kong kakayanin niyo pa. And remember,
that it is a remarkable thing to see a person with a goal, a person with a plan. But one of the most beautiful sights on earth is witnessing someone pursue their dreams. Maraming salamat po at muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Thank you, Sir Paderes, for that very meaningful and inspiring message for our completers. May we request on stage, Ma'am Marilyn Tiavanse